Magandang gabi po sa ating lahat. Well, salamat po sa Panginoon at tayo po ay maaari pang magkasama-sama sa pamamagitan ng ganitong gawain, sa pamamagitan ng pagsasahin papawid ng ating pong serbisyo ngayong hapon sa ating pong mga kapatiran. Isa pong bagay na mahirap na tayo po hindi makapagtipon, pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi tayo kayang hadlangan, bagamat hindi tayo pwedeng magkasama-sama pisikal, pero tayo po pwedeng magkasama-sama sa pamamagitan po ng ganitong gawain. At ngayon pong hapong ito, nais ko pong paalalahanan ang ating pong mga kasama na kahit po tayo po ay hindi pwedeng magkasama-sama, nawa po ay wag po nating kalimutan ang gawain ng Panginoon at wag nating kalimutan ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating buhay sapagkat ito po ang ating kailangan sa ganito pong mga panahon. At nais ko pong sabihin sa mga kapatiran na tayo po'y walang tigil sa pananalangin, na nawa po ang lahat po ay maging maayos at matapos na po ito pong virus na ito upang sa gayon ay muli tayo po'y magkasama-sama sa ating pong bahay dalanginan. Sa hapon pong ito, mga kapatid, nais ko po sabihin na ang Diyos po'y mabuti at ang Diyos po ay may plano sa bawat isa sa atin, kaya wag po tayong magkakaroon ng katatakutan sa anumang nangyayari sa ating pong kapaligiran. Salamat sapagkat may Diyos na buhay at kailanman ay hindi po niya tayo pababayaan. Kaya sa bawat kapatiran po, kung meron po kayong nais ipanalangin, ay pwede po ninyong ipadala sa atin pong GC upang sa gayon ay malaman po natin at pagsamasamahan po nating ipanalangin. At ngayon po ang gabing ito ay tayo po magkakaroon din ng pagkakataon upang manalangin. At nawa po sa bawat bahay ay tayo po manalangin. At alalahanin po natin na ang gawain po ng Panginoon ay kailangang magpatuloy. At nawa po ay suportahan natin sa pamamagitan ng pananalangin at gayon din sa pamamagitan po ng ating pagbabahagi, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, nakasama natin sa ating mga bahay, na tunay po na merong ang Diyos nais gawin sa buhay ng bawat isa kahit sa ganitong pagkakataon, at may bahagi natin wala pong pag-asa kundi siya. Kaya ngayon pong gabing ito ay tayo po ay mag-aawitan. Nais po natin umawit ng isang awitin. Ito pong awiting ito ay isang awitin na luma na, ngunit salamat sapagkat ang mensahe po ng awiting ito ay hindi naluluma. Ito'y palaging bago sa bawat isa sa atin. Nais po namin awitin ang awiting Because He Lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives,
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, I'll war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Amen. Well, salamat po sa awiting yan. Because He lives, I can face tomorrow. Tunay po na maraming bagay nangyayari sa buhay natin at marahil ay hindi natin maintindihan. Ngunit salamat sapagkat ito po'y pwede nating harapin sapagkat alam natin na ang Diyos na ating po pinaglilingkuran ay buhay. Well, ngayon pong gabing ito ay nais ko pong muli ay buksan ang ating pong Biblia upang tunghayan po natin ang ilang mga katotohanan mula sa kanyang mga salita. At ako po'y naniniwala bilang isa pong iglesia ay dapat po nating maalaala ang ilang pong mga bagay patungkol po sa ating Diyos. Sapagkat tunay po na marami po sa ngayon ay nagtatanong kung ang Diyos bagay nariyan pa o ang Diyos bagay buhay pa o ang Diyos baga ay nagmamalasakit pa. At napakaganda pong ating pong maalaala ang ilang pong mga bagay na sinasabi po ng Banal na Kasulatan upang sa gayon ay makita natin kung sino nga baga ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At nais ko pong ating buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Malakay, chapter 3, verse 6. Malakay, chapter 3, verse 6. At ganito po ang sabi ng Banal na Kasulatan, For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Salamat po sa talatang ito na kung ating pong tutunghayan ay kailangan po nating alalahanin bilang mga mananampalataya. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, For I am the Lord, I change not. Alam po ninyo, naroon po at binanggit po ang pangalan ng Panginoon, I am the Lord. Alam po niyo mga kapatid, napakahalaga po na ating pong maalaala na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay Panginoon o He is Lord. Ano pong ibig sabihin ng Lord? Kung ating pong titingnan na ang ibig sabihin po sa lumang tipan, yan po ay, ibig sabihin po niyan ay the covenant-keeping God. O kaya ay siya po yung Diyos na hindi nagbabago. Makikita po natin na siya po yung nangako at ito po'y kanyang tutuparin. Yan po ang ibig sabihin ng salitang Lord. At makikita po natin ang sabi ng Panginoon na ating pinaglilingkuran, For I am the Lord. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po na ating pumaalala na siya po ang Panginoon. I am the Lord. Hindi lamang po yan, sabi po niya, I change not. At napakahalaga po nating maalaala ito sa ganitong mga panahon, sapagkat marami nga po ang nagtatanong, nariyan pa baga ang Diyos? Siya bagay gumagawa at kumikilos pa. At marahil sa ating pong maliit na pag-iisip, ay yan din po'y dumarating sa ating pong kaisipan. At nais ko pong maalaala natin ang ilang pong mga katotohanan. Nasabi po ng talata, ay ganito, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Makikita po natin kung bakit tayo buhay, kung bakit tayo po'y malalakas, at tayo po'y humihinga, at nakakagawa pa rin ng ating pong mga bagay na nais gawin sa ating pong mga lugar sapagkat siya po ay Panginoon. At ilang po mga bagay ang nais ko pong ating tunghayan ngayong
hapong ito, una pong bagay na nais ko pong makita, sabi niya, I change not. Alam po ninyo mga kapatid, makikita po natin dumaan na ang maraming panahon. Ang lahat po ay nagbabago. Makikita natin ngayon po ang buhok ay nagbabago. Ang dating itim na buhok ngayon ay maputi na. O kaya kung hindi man pumuti, ay ito po yung nakulayan na at nagiging kulay ulandis o nagkukulay iba't ibang mga kulay. At gayon din, makikita po natin ang presyo ng gasolina. Nagbabago. Makikita po natin na ito po yung nagmamahal at ngayon po ay bumababa ang halaga ng gasolina. Makikita po natin ngayon po ay mababa ang halaga ng gasolina. Nagbabago. Ang ating pong mundo ay nagbabago. Makikita po natin na pati lingwahe ay nagbabago. Minsan ay hindi na maintindihan ng mga katatandaan ang lingwahe ng mga kabataan. Bakit? Sapagkat nagbabago, maging ang mga ibig sabihin ng salita ngayon ay nagbabago. Noon, pagka sinabi mong apple, ay mansanas. Ngayon, makikita mo apple ay cellphone o kaya ay laptop. Makikita mo nagbabago. Dati, ang mouse ay daga lamang na makikita mo. Ngayon, makikita mo yung mouse ay yung ginagamit sa computer. Makikita mo maraming nagbabago. At hindi lamang po yan, ang mga bagay ay nagbabago. Naluluma yung mga bagay na noon ay bago. Kaya makikita natin may pagbabago, pero makikita natin ngayong hapong ito sa ating salitang tinunghayan, ang sabi ng ating Panginoon, ako'y hindi nagbabago, I change not. At salamat sapagkat yan po ang ating Diyos. Ano man ang kalalagayan natin sa buhay, ano man pong kalalagayan ng mundong ito na ating pong nakikita sa ngayon, malaki pong pinagbago. Dati ay tayo kung saan nais nating pumunta, tayo nakapupunta. Ngayon po ay tayo po ay naroon sa ating maliliit na lugar, sa ating tahanan, at tayo pinagsasabihin at tumigil sa ating tahanan. At sinasabi ko rin po, tayo po ay matutong makinig sa ating pong gobyerno upang sa gayon ang karamdamang ito ay matapos. Hindi naman po tayo pinagbabawalan na magtipon sa ating pong pananampalataya, kundi makikita po natin ay ito po ay para sa ating kalusugan. Kaya sa ating mga kapatiran, hanggat tayo po'y pwedeng tumigil sa ating sariling mga tahanan, tayo po'y tumigil upang sa gayon ay huwag nang kumalat po ang virus na ito. Pero ilang pong bagay, nais ko pong pansinin natin dito sa ating pong talatang binasa. Una pong bagay na nais ko pong makita natin, the person of God don't change. O ang persona ng ating Diyos ay hindi nagbabago. Pansinin po ninyo na ang ating Panginoon, siya po ay omnipotent. Ibig sabihin po ng omnipotent ay siya po ang pinakamakapangyarihan. Siya po ang may lalang ng langit at ng lupa. Makikita po natin siya po ay omniscient. Alam po niya ang lahat ng bagay na nangyayari. Sa mundo pong ito, nais ko po sabihin, kahit saan tayo naroon, alam ng Panginoon ang nangyayari sa iyo. Na alam ng Panginoon kung anong kalalagayan mo. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At nais ko sabihin na siya po ay nagmamalasakit sa atin. He cares for us. Nais ko po sabihin, wag po nating makakalimutan yung bagay na yan sapagkat marahil meron po sa atin ay nagsasabi, nakalimutan na ata kami ng Diyos. Hindi na ata nagmamalasakit ang aming Diyos. Nais ko pong alalahanin natin na sinabi po ni Pedro, na sabi po ni Apostol Pedro ay ganito, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him for He careth for you. Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay nagmamalasakit sa atin. Alam po ninyo, marami po tayong kinatatakutan, marami pong bagay tayo na nais po nating bigyan ng kasagutan. Pero nais ko pong makita natin na sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sa Mateo Kapitulo 6, talatang 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Alam po ninyo, nakakalungkot sapagkat marami po sa ating pong mga kababayan, nakita po natin sa telebisyon yung isa pong mama na in-interview at siya po ay taxi driver at sabi niya ay mahirap ang mahihirap. Kaya kami narito ay sapagkat kami ay walang kakainin. At yan po'y katotohanan ng buhay. Pero ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at siya'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan.
Hindi ba lalong higit na mahalaga ang halaga ninyo kaysa kanila? Makikita po natin dito sa banal na kasulatan na tayo po'y mahalaga sa Panginoon. Siya po'y nagmamalasakit sa atin. At marahil ay tayo po ngayon ay natatakot kung anong ating kakainin, kung anong ating dadamitin, o kung anong meron tayo bukas. Pero maliwanag na sinasabi, kung yung ibon na hindi nakapagtatanim, kung yung ibon na hindi nakapaghahanda, ay kumakain, ay mas mahalaga bagay yung mga bagay, yung ibon na yun kaysa sa atin. Nais kong ipaalala sa mga kapatiran, mga kapatid, tayo po'y mahalaga sa Panginoon. Siya po'y nagmamalasakit sa atin. At sabi po rito, at sa talatang 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay. Totoo po yun, mga kapatid. Mag-alala man tayo na mag-alala, mag-isip man tayo na mag-isip kung ano nga baga bukas at bagay meron pa. Nais ko sabihin, tulad po na sinabi ng mga kasulatan, hindi naman po tayo makapagdaragdag kahit ng isang siko sa buhay natin. At ang sabi po ng talatang 28, at tungkol sa pananamit, bakit kayo mga babalisa, wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi na nagpapagalni na nagsusulit man. Gan may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwalatian niya ay hindi nakapaggayak ng isa sa mga ito. Ganyan po kabuti ang Diyos. Si Solomon na pinakamayaman na naging hari sa mundo, makikita po natin ni hindi man siya nakapagdamit ng katulad ng damit ng diryo. Sabi ng talata, ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya, kaya huwag kayong mga balisa sa mga nagsasabi, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, alam po ng Diyos ang ating kalagayan. Alam po ng Diyos kung anong ating nararamdaman sa mga panahong ito. At nais ko pong sabihin, siya po yung nagmamalasakit sa atin. Mahal po niya ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, gusto ko pong maalala natin na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Ang kanyang persona ay hindi nagbabago. Makikita po natin, mga kapatid, na ang Diyos po natin ay hindi napapagod, ni hindi siya natutulog, ni hindi siya tumatanda. Nais ko po sabihin, siya noon hanggang ngayon at magpakailanman. Nais ko rin po makita natin, mga kapatid, na hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. Siya po yung nangako, nasabi po niya, siya po yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. At siya rin po yung nangako na hindi niya tayo iiwanan. Siya po, ang pag-ibig niya sa atin ay hindi nagbabago. Mga kapatid, gusto ko pong ipalaala sa atin that the person of God don't change. Hindi po siya nagbabago. Ang mundo man ay magbago. Dumating man ang kahirapan, kasaganaan, hindi po siya nagbabago. Sana po maalaala po natin yan. Pangalawa pong bagay na nais ko pong ating maalaala, mga kapatid, ay ganito. The passion of God don't change. The passion of God don't change. Mga kapatid, gusto ko maalaala natin na sabi po sa Romans chapter 5, verse 8, but God commended His Son toward us. When we were yet sinners, Christ died for us. Gusto ko sabihin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung tayo noon na tayong mga makasalanan, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y katulad lamang ng isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay tayo po'y karumaldumal sa harapan ng Diyos. Tayo po'y mga makasalanan. Ngunit dahilan po ng pag-ibig ng Diyos ay Kanya pong sinugo ang Kanyang anak upang siyang mamatay at magbayad ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Higit pa ngayon na tayo po'y Kanyang mga anak. Naalala ko lamang isang talata sa aklat po ng Roma. Ang sabi po niya doon ay kung hindi po niya naipagkait ang Kanyang anak, mas mahalaga pa baga sa... ang sabi po yan sa Roma chapter 8, kung akin pong makikita, naalala ko lamang ngayon. Ang sabi po ng talata ganito, He that spareth not His own Son. So Romans chapter 8 verse 32. Romans 8:32. Ang sabi po ng talata ganito,
He that spareth not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Wala na. Makikita po natin mga kapatid na ang sabi ng Panginoon ay ganito. Makikita po natin sabi ng talata ay ganito. He that spare not his own son, siya na hindi ipinagkait ang kanyang anak, kundi kanyang ibinigay para sa ating lahat. Ang sabi ng talata, how shall he not with him also freely give us all things? Hindi kaya niya maibibigay sa atin yung ating mga bagay na kailangan? Mga kapatid, God's passion or the passion of God changed not. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagbabago kung ibinigay po niya ang kanyang anak para sa kaligtasan ng sanglibutan. At nais ko po sabihin sa ating pong mga minamahal na kaibigan, nais ko po sabihin na ikaw po ang dahilan kung bakit si Jesus ay nanaog. Ikaw po ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagtiis ng hirap at ng sakit. Ikaw po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, upang tayo mga makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nais ko po sabihin, mahal ka po ng Diyos at ikaw po ang dahilan kung bakit siya namatay. Nais kanyang iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong sabihin mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan na tayo po'y hindi po niya pinapabayaan, hindi po niya tayo nakakalimutan. Mga kapatid, nais kong maalaala natin sa ganitong panahon, the passion of God don't change. Number 3, nais ko pong makita natin, not only that the person of God don't change, not only the passion of God don't change. Gusto ko rin po nating maalaala mga kapatid, that the promises of God don't change. Hindi po nagbabago ang mga pangako ng Diyos. Nais ko pong sabihin na ang Diyos po kailanman ay hindi makapagsisinungaling. Ang kanyang oo ay oo at ang kanyang hindi ay hindi. At makikita po natin ang sabi po ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away. Ang sabi po sa Matthew chapter 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Kung ating pong babasahin ang banal na kasulatan, ang Diyos po'y may isang pangako sa bawat araw sa 365 araw ng taon. Ang kanya pong pangako ay sapat sa atin. Ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. At nawa po sa panahong ito, mga kapatid, ng kahirapan o kasakitan o pangamba, nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. At sana po mga kapatid sa ganitong mga panahon, aalalahanin po natin isa-isa ang pangako ng Diyos. Huwag nating alalahanin, huwag nating isipin o bigyan man ng panahon ang kasinungalingan ng dyablo sa buhay po ng mga mananampalataya. Tandaan po natin, ang dyablo po ay naparito upang kanyang to steal. Sabi po ng Biblia, to steal, to kill, and to make us to perish. Nais ko sabihin, nais pong nakawin ng dyablo ang iyong kapayapaan, ang iyong katuwaan, ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Nais po niyang sirain. Nais niyang wasakin ang lupang katawang ito. Pero nais ko po sabihin na wala pong kapangyarihan ang dyablo sa atin po. Maliban na lamang na siya po'y payagan ng Diyos. Ngunit nais ko sabihin, ang Diyos po natin ay nagmamalasakit. Huwag po natin kakalimutan niyan. At gayon din po mga kapatid, nais ko pong sabihin na ang Diyos po na siyang nangako sa atin ay hindi makakalimot sa atin. Naalala ko lamang po ang pangako ng Diyos. Sabi po sa Lamentation chapter 2 verse sabi po sa Lamentation chapter 2 verse 22. Ang sabi po niya ganito, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ulitin ko po, the person of God don't change. The passion of God don't change. The promises of God don't change. At kahulihan po, nais ko pong maalaala natin, mga kapatid, the plan of God never change.
Ang plano po ng Diyos ay hindi nagbabago. Mga kapatid, ito pong nangyayari sa atin marahil po ay ito po ay wala sa ating kaisipan. Hindi natin naisip sa ating guni-guni na isang araw ang lahat ay titigil. Hindi natin dumating sa ating kaisipan na maaaring mawala ang lahat ng bagay. Pero gusto ko sabihin mga kapatid, ang Diyos po'y may plano. At hindi po kailanman mga kapatid nagbabago ang plano ng Diyos. At gusto ko po sabihin mga kapatid, ang sabi po niya sa Jeremiah mga kapatid, verse 29. Ang sabi po niya sa chapter 29, Jeremiah chapter 29 verse 11. Pansinin po ninyo ang plano ng Diyos. Ang sabi po ng plano ng Diyos ay ganito, "For I know the thoughts that I think toward you." Look at this. Look at Jeremiah, the weeping prophet. At ang sabi po niya mga kapatid, for 40 years, he had been very faithful in preaching the word. He was very faithful in telling the people about their sin, that they need to repent and that they need to go back to God. But look on what he said. "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Mga kapatid, hindi po ba napakabuti ng Diyos? Hindi siya nag-isip ng masama sa atin. Ang kanya pong iniisip ay kaisipang kapayapaan para sa atin upang, mga kapatid, ating maabot yung nais niya sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, nais ko pong ulitin sa bawat isa sa atin, the plan of God don't change. Marahil mga kapatid, ang lahat po na nangyayari sa atin ay palaala sa atin na ang Panginoon ay muling magbabalik at malapit na. Nais ko pong makita natin mga kapatid, ang lahat ng nangyayari sa ating kapanahonan ay palatandaan na ang ating Panginoon ay malapit nang bumalik. Kaya nais ko pong ipalaala sa ating mga kapatid, marahil ito po'y bagay na itinakda na ng Panginoon at magpaalala sa atin lahat na siya po'y muling magbabalik. Kaya nga po sa ilang mga panahong ganito ay dapat talo tayo maging mas malapit sa Panginoon. Sa panahong ganito ay dapat ay tayo po ay mas naghahanda sapagkat isang araw ay tayo po'y magbibigay sulit sa kanyang harapan. At ang bawat ginawa po natin mga kapatid sa buhay na ito ay ipagbibigay sulit natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa maikli pong pag-aaral na ito, huwag po natin kakalimutan. Ang sabi ng Panginoon, I change not. For I am the Lord, I change not. Mga kapatid, the person of God don't change. The person of God don't change. The passion of God don't change. The promises of God don't change. And the plan of God don't change. Marahil po, tayo nagbabago ng plano. Marahil po, tayo may kanya-kanyang plano. Gusto ko sabihin mga kapatid, ang Diyos po ay may plano sa bawat isa sa atin. Isa pong magandang gabi sa ating lahat. At nawa po ay patuloy nating suportahan po ang ating church. At sana po ay, tulad na nasabi ko po noong linggo, huling serbisyo po natin, sana po, kung may kakayahan po tayong magbigay pa ng ating pong tithes and offering, ay sana po ay ating pong ibigay pa rin upang sa gayon mga kapatid, yung pong ating mga obligasyon sa ating pong simbahan ay patuloy po nating magampanan. At wag po nating kakalimutan, meron pa po tayong binabayarang lupa. At ako po naniniwala sa biyaya ng Panginoon ay ito po ay ating mababayaran. At sana po mga kapatid, tayo po'y magkasama-sama pa rin kahit sa ganitong pagkakataon. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. At wala po akong hiling at dalangin na isang araw ay tayo po'y muling magkasama-samang nagtitipon na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong pinaglilingkuran. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat at kami po rito sa bahay ay mananalangin, kami pong pamilya ay mananalangin, at sana po saan man kayo naririyan, ay kayo rin po ay mananalangin upang ipanalangin po natin na ito pong virus na ito ay matapos na, at gayon din mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating pong Pangulo, mahal na Pangulo na siya po'y bigyan ng karunungan ng Diyos, na mapangunahan ang ating pong buong bansa. Hindi lang po ang ating mahal na Pangulo, maging ang ating pong mahal na gobernador at mahal na mayora.
ng Batangas City. Ipanalangin po natin sila. Ngayon po kailangan po nila ng masidhing panalangin para po sa ating bayan. At of course sa ating pong mga kapatiran. Huwag po nating kalimutan ang ating po mga kapatid na ipanalangin. Alalahanin po natin yung mga may karamdaman na kailangan po nating ipanalangin. Ulitin ko po, nariyan po ang higit sa lahat. Hindi po naman tayo namimili, pero meron po tayong mga kapatid na malubha ang karamdaman, katulad po ni Madoy, at katulad po ni Marilo, at si Tatay Domeng, at of course, yung pong ating mga kapatiran na may mga edad na, wag po nating kalimutan sila, Ate Omi, Mami, ang Mama, ang Papa, si Nanay Aya, si yung pong mga kapatid natin na hindi ko po mababanggit ang pangalan, si Nanay Paring, wag po natin silang kakalimutan. Mga kapatid, salamat po sa inyong lahat at nawa ay tayo po ay patuloy na magtapat na magdingkod sa ating Panginoon. At tayo po'y mananalangin sa ating pong pagtatapos at tulad po ng sinabi ko, kami po'y mananalangin dito. By the way, bago po ako magtapos, kung kayo po'y may pangangailangan, kung meron pong anumang bagay kayo na kailangan at kung ako po'y merong magagawang tulong sa inyo, ay inyo po lamang ipag-abot, ipaalam po sa pamamagitan ng text o kaya sa pamamagitan ng messenger po sa ating GC, ay inyo pong sabihin upang sa gayon kami po ay marahil ay baka may magawa upang kayo po'y matulungan. At maraming pong salamat. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, sa gabi pong ito, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sapagkat kami mayroong Diyos na pinaglilingkuran at ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay tapat at totoo at higit sa lahat tulad ng sinabi ng iyong salita, hindi ka nagbabago. Panginoon, sa ganitong panahon na hindi po namin maintindihan ang mundo, hindi po namin maintindihan ang kailan matatapos ang virus na ito, kung kailan, Panginoon, kami magkakaroon ng kalayaan muli na makapagtipon bilang isang iglesia, magkasama-sama, Panginoon. Sa ganito pong panahon, amin pong dinadalangin ang bawat isa na kapatiran, inyo pong pagpapalain sa likod ng kahirapan ay inyo pong bibigyan ng kapayapaan at kayo po ang siyang tutugon sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Maraming pong salamat sapagkat sa iyong mga salita namin na pag-aralan ngayong gabi ay hindi ka nagbabago. Ikaw ang nagbigay noon at ngayon ay ikaw pa rin ang magbibigay. Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa amin. Kayo po ang magpala sa amin. At nawa po, Panginoon, kayo po ang magpapagaling sa mga may karamdaman. Inaalala po namin, Panginoon, si Madoy na may cancer, Panginoon, maging si Marilo, Panginoon, na may cancer. At maging si Brother Boatwright, Panginoon, inyo po siyang tulungan. Siya po ngayon ay salamat at nakarating at nakabalik na sa Amerika. Panginoon, tutulungan po niyo sila doon sa malayong lugar. Maging ang aming mong kapatiran, Panginoon, nasa sa paligid ng Batangas City. Ikaw po magbabakod sa kanila, maglalayo sa kanila sa virus na ito o sa anumang kasakitan, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang magbibigay, Panginoon, ng malakas na pangangatawan upang patuloy na makapaglingkod sa iyo. Panginoon, kayo din si Tatay Domeng, Panginoon, naaalala po namin, hindi po siyang tutulungan. O Panginoon, maraming salamat po sapagkat alam namin na kami po'y tutugunin mo sapagkat ito'y aming hinihingi sa aming pong Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.